Magandang umaga po sa lahat na naparito ngayon. Bago po ako magsalita, magpakilala muna ako bilang isang pulis of 1981. Ako po ay isang pulis, naging investigador, isang pulis na nasa field force ay ECINP Field Force na sa aming batch 117 kami lahat sa aming batch. Sa panahon na yon, kalahati ang namatay laban sa mga krimen, mga kriminalidad. 117 kami, kalahati ang pumanaw dahil sa subversion, dahil sa lahat ng anomalya na nagagampanan ng mga kapwa nating Pilipino, lalo-lalo ng insurgency. Kami, pupunta kami sa kabundukan para magkaroon lang tayo ng kapayapaan, para magkaroon tayo ng dignidad bilang Pilipino, hindi lang bilang pulis. Sa ngayon, nakikita ko ang police institution na nakakahinayang na sa panahon ng 1980s na isang kamag-anak ko, isang naging commissioner ng Napolcom, na standardized, na professionalize ang PNP, ang INP, through the salary standardization. Ngayon, tumaas na ang mga sahod ng mga pulis. Panahon namin, 960 pesos lamang ang sahod namin. Ngayon, napakaganda ngayon ang profession ng isang pulis. Pero karamihan ngayon sa pulis, para malaman ninyo, hindi nakikinig sa mandato ng isang pulis based on our Constitution, based on their lawful duty to protect and secure the properties and lives of their citizenry, of the Filipino people. Ngayon, napakaganda ngayon sana. Ako, isa ko police advisor sa Davao del Norte, province of Davao del Norte. Ako ay isang Vice President ng Advisory Council ng Police. Ginagampanan ko pa yung katungkulan ng isang pulis kahit retirado na. Dahil sa kagustuhan ko na walang karutumal-tumal na mangyari, lalo-lalo na sa hindi magampanan ng kapulisan ang katungkulan nila. Mga kababayan, sana panahon na ngayon, itong araw na ito, we are commemorating the celebration of one of our national hero, Andres Bonifacio. Ang wisdom ng ating bayani, si Andres Bonifacio, ayaw niya ng korupsyon, ayaw niya ng tyranny, ayaw niya ng arrogance, ayaw niya ng greed. Ano ngayon? Wala man lang sumisigaw ngayon. They are not compassionate enough to adhere or to propagate the wisdom of Andres Bonifacio. Ano ba nangyayari sa atin, mga kababayan ko? Pilipino tayo, nagmahal tayo sa kapwa nating Pilipino, kapwa nating mamamayan. Pilipino tayo, nagmahal tayo sa ating bayan. Bakit tayo lang ang nagsisigaw ngayon? Bakit tayo lang ang nakikialam ngayon sa pangyayari na napakaraming anomalya sa panggobyerno ngayon, sa panggobyerno ni Bongbong Marcos? Para sa kaalaman ninyo, mga kapatid ko, mga kababayan ko, ibalik-balik ko ito, mga kababayan ko. Siguro,
mga kasamahan ko rito, kung marinig ninyo, baka nakasama kayo. Si Bongbong Marcos, si Romualdez, Speaker Romualdez, yang anak ni Bongbong Marcos, si Sandro, yan si Vic Rodriguez, yan si Lagdamiro, nakarating yan po sa Tagum City, sa bahay ko. Humingi sila ng tulong, pangampanya para maging presidente itong si Bongbong Marcos. Natulungan ko siya, umikot ako sa buong bayan, nangampanya ako sa kanya. Marami akong nakasama na nabudol ngayon. Hindi man lang siya nagpasalamat. Samantala, ang binigay sa atin, ang napakalaking kawalang hiya, ang pagnanakaw sa paggobyerno. Ang kasinungalingan ni Bongbong Marcos. This administration is full of lies and deception. Ito ngayon ang umiiral sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Isa ko kay Ilocano, si General Browner Ilocano, and the rest are Ilocanos. Bakit kung magsalita sila? We abide by the rule of law. Nasaan yung rule of law na they cannot even protect the lives and properties of their fellow men, of the Filipino people, against corruption, against anomalous activities of this present administration? Yun ba ang rule of law? Bago tayo magsalita, General Browner, Secretary Gibo Teodoro, isa ka kay Ilocano, si Browner Ilocano. Hindi yan ang kultura ng mga Ilocano. Hindi magnanakaw ang mga Ilocano. Nakakaya kayo. Bakit kayo napakasilensyo? Bakit kayo nanahimik sa sitwasyon ngayon na nangangailangan ang ating bayan, nangangailangan ang taong bayan ng tulong ninyo? Tayo mga pulis, ang katungkulan natin dapat takpin natin, ikulong na natin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang katungkulan ng isang pulis. Nagpakulong tayo na magnakaw ng kamatis, yung nagnakaw ng bilyon-bilyon, hindi natin ipakulong na naapektahan ang lahat ng taong bayan, ang lahat ng Pilipino, kasama yung mga anak natin, kasama ang kasalukuyan, ang paghihirap ng taong bayan at ang ating bayan, mga kapatid ko. Dapat kayo, mga kapulisan, tayo, nagampanan ko na yung katungkulan ko. I once defended this country. I have protected our fellow men in my lifetime as a policeman for 40 years. Bakit kayo ngayon nanahimik kayo? Baka naman, it's not the rule of law ang gusto niyong ipaabot sa taong bayan, sa mga mamamayang Pilipino. Kayo, General Browner, hindi rule of law ang dapat ninyo isigaw. Kayo, Secretary Teodoro, hindi rule of law. Baka naman ang umiiral, ang nagpaibabaw sa sinasabi niyo yung rule of law. Yung German proverb, when money speaks, the law is silent. Balikan ko, baka naman, when money speaks, the law is silent. Yan yata ang gusto sabihin ni General Browner. When the rule of money, when money speaks, the rule of law, the law is silent. Ganun ba yun, Mr. Browner, Mr. Teodoro? Rule of
money ang umiiral. Kaya tumahimik kayo. Pati naman kami ngayon, kayo dyan sa DILG, lalo-lalo na yung sekretary ng DILG, hindi niya alam ano pinagsasabi niya. Tinatakot ba ang taong bayan? O tanang hirap na kami. Maawa ka naman. Mabuti sa inyo. Napakalaki ng intelligence pa ninyo na binobolsa ninyo na binagastos ng sarili ninyong pamilya. Paano naman itong naghihirap ngayon? Kung naparito kami ngayon, lalo-lalo na ngayon ang magsasalita sa harapan ninyo. Hindi para sa amin ito. Matanda na kami. I am already 74 years old, mga kababayan ko. Itong laban ito para sa inyo, para sa ating mga anak, para sa pagmamahal natin sa ating bayan. Mahal ba ninyo inyong bayan? Yes. Mahal ba ninyo inyong pamilya? Yes. O bakit ayaw ninyo kumilos? Bakit tinatakot pa tayo ni Teodoro? Bakit tinatakot pa tayo ni Browner? Bakit tinatakot pa tayo ni Marbil? Tinatakot pa tayo ni Remulla? That is against the constitutional right. You are violating the human right of every Filipino. Kami na nagsisigaw namin ngayon, this is for a common good. Gusto lang namin na ipaibabaw, ipalam sa inyo, ipabati sa inyo ang naramdaman, ang karamdaman ng isang hero like Andres Bonifacio na ayaw niya ng greed, ayaw niya ng pride, ayaw niya ng arrogance, ayaw niya ng corruption, ayaw niya ng lies, ayaw ng deception, lalo-lalo na ang ayaw niya ang tyranny. This government now, we are being ruled, we are being demeaned as Filipino citizens because they do not respect our rights, they do not respect our dignity as a human being. Ginagawa tayong mga buhaya, kuting. Yun ang pagtingin sa administrasyon ngayon. Akalain mo, hindi naman tayo, hindi naman si Sara ang kalaban nila. Tayo ang kalaban ni Marcos. Tayo naman, hindi tayo nagmahal kay Sara. Nagmahal lang tayo sa kapwa nating mamamayan. Nagmahal tayo sa ating bayan. Kaya kung sino ang maging presidente, kung mapakulong natin si Bongbong at lahat ng 51 na may kasalanan na magnanakaw sa ating panggoberno, yung 51 yan dapat managot, dapat ikulong. Kung ayaw nilang pababa, yun ang katungkulan ng peace officers natin, lalo-lalo ng mga pulis natin. Aristuhin si Bongbong Marcos, aristuhin yung 51 na nabanggit ni Saldico na magnanakaw sa ating kaban ng bayan. Yung interes ng mamayang Pilipino na binulsa nila, ginastos nila. Kaya mga kababayan ko, once again, I ask and plead my fellow policemen, my fellow peace officers, for them to arrest si Bongbong Marcos and the rest. Yung 51 na yan, dapat aristuhin na yan. Ano bang kailangang ebidensya? Nakita man ninyo, mismo kapatid ni Bongbong na nagsalita. Yung user lang
yung nagbebenta ng kunti na droga. Hinuhuli ng PDEA, hinuhuli ng CID. Ito ngayon, bakit walang huli ang PDEA, walang huli ang CID, walang huli ang NBI? Itong corruption ngayon, this is a syndicated crime. Bakit walang huli ang NBI, ang CIDG? Bakit ganon, mga kapitbahay, mga kababayan? So, panahon na, mga kakapsat ko, kababayan ko, kakapsat ko, Bongbong Marcos, ating mesa nga, Ilocano, numayatam kuma, bagbagak, kaya't ko kuma, nga ang disukan. Amo ba'y pa, abot na, kami ba ay lalo lang magalit sa iyo. This will be a graceful exit for you to make good of yourself. For the Filipino to still consider your situation na pwede ba ibalik yung dignidad mo. Please step down, Mr. Marcos. Hindi ka ako nasisingil sa iyo kung magkano yung ginastos ko sa pangampanya ko sa iyo. Ang gusto ko lang, sagutin mo at kampanin mo ang isang amahan. Ikaw ang tatay ng buong mamamayan. Tatay ka namin. Kaya dapat you should make good. You should exercise Colonel, the father and family. kung adik daw ang tatay, hindi pwedeng sundin ang mga anak. Tama ba? Tama. Okay, kaya ang panawagan ng taong bayan, Marcos resign! Aristuhin! Marcos resign! Kulong sa selda 13! Marcos resign! Aristuhin! Ikulong sa selda 13! Marcos resign! Aristuhin! Ikulong sa selda 13! To arrest Bongbong Marcos, our constitutional duty and responsibility. Maraming salamat. Sana itong nasabi ko ngayon, ito balikan ko para sa kapakanan ng bawat mamayang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat. Maraming salamat!